Isang mapagpalang pagbati po sa inyong lahat at mini-welcome ko po kayo sa aking paranormal podcast, Walk into the Light by Robert. Mga samot-saring kaganapan ng kwentong kababalaghan, misteryo at mga pang-spiritual na kaganapan. Bibigyan natin ng daan sa podcast na ito ang inyong mga kwento at mga personal na kaganapan, at ganoon din ang inyong lingkod ay aking ibabahagi din ang sarili kong kwento. Halika't samahan niyo ko at ating simulan ang ating paranormal podcast, Walk into the Light. Once again, this is your host, Robert. Ang title nito, ito pangatlong story ako for this episode. I decided to make this story or experience na nangyari talaga. Sa pangatlong kwentuhan nito, ay patungkol to sa muling pagkikita. Patungkol to sa isang mahirap maipaliwanag na pangyayari pero naganap at may patunay ito. Kasi may mga video to na aking in-upload na rin sa aking mismong page. At marami na rin nakapanood nito. At recently, 2 days back, sabi ko, nag-iisip ako, anong storya kaya ang aking babanggitin sa podcast? Biglang may nag-message sa akin, yung video na yun, sinend niya sa akin, sabi niya, sana maranasan ko din na makita ko yung mahal ko sa buhay, kahit sandali lang. Baka naman pwede, Robert. Parang click, gumanon sa akin. Sa isip ko, ay pwede to, sabi ko. Total matagal na to, sabi ko. I think 2020 or 2019, I'm not so sure about the year. Ang storya nito, ang isang babaeng taga Pampanga na umakyat sa langit. Yan ang title ng church story na to na ating paranormal, mystery. Ating wonders, divine wonders. Sa mga nakakilala sa akin, isang malaking request o kumbaga, madalas na request sa akin na baka naman pwede sila. Baka naman kasi baka sakali papagbigyan sila na umakyat din sa langit, no? Ayan. Kasi may kakayanan si Robert na may kakayanan ako na ang isang taong harap ko or kahit video call, napapakyat ko sa langit. Totoo po yung nandunit nyo. Maaaring magtaka po kayo kung nasa katinuan pa ba si Robert. Yes po, nasa katinuan po. Alam po yung sinasabi ko. As I said, pwede kayong patunayan sa inyo. Pasyal kayo sa akin, kaya mismo maranasan yun o isa sa mga kapagkadakan nyo para ma-experience nyo yan. At the same time, pwede mo yung panoorin sa aking page kung gusto nyo na yan. So yung, paano ko nagsimula dyan? Simple lang talaga. It's so happy na binigyan ako ng kakayanan ng Panginoon. Then ang dasal ko naman sa kanya, Lord. Sabi ko tulungan mo naman ako na maibalik ko sila sa iyong pangangalaga, sa iyong kaharian. Paulit-ulit din niya sa yung ganung moment na yun. And then, ang ginawa sa akin ng Panginoon, literal, binigyan niya ako ng kakayanan sa limang parte. And hindi ko na mabilang sa mga daliri ko. Sama mo na yung daliri ko sa paa kung ilan na yung nakaranas ng ganyan. At I think, nakipakita ko na rin yan ng live sa page ko. And then, eto na. Tatlong sasakyan yun, naalala ko. Madalak ng sasakyan. Sa isang kaibigan ko to, si Sir Reggie. Hello, Sir Reggie. Isang pagbati mula sa buong pamilya mo. Pinagpaalam ko sa kanya to dati kasi remember na, Sir, ibahagi ko ang storya ni Ate Patty, yung taga Pampanga, na umakyat sa langit. Ito na ang sistema. Tatlong sasakyan. Sinadya nila ulit sa bahay sa dito lugar namin. Then, pasok kayo sa ating pasok. Pasok sila, ang dami nila guys, ang dami.
Then, tinitignan ko isa-isa, tinitignan ko sila isa-isa. Pag nasalin, tinulungan ako. Tinuro si Ate Pani. Sabi sa akin ng espiritu ko, bakit mo siya? Para makita niyo si Itang, basta kasi inang. Somehow na parang, I don't know, as I remember si Itang pala. Si Itang. And then yung kamag-anakan pa nila. Oh, okay. Sabi ko pala, sige, madali naman akong kuusap. Sabi ko sa siya. Sabi hindi na lang ako. Eto na ate, tara, naglatid ka rito. Gusto mo ba ma-experience to go to heaven? To see your loved ones? Siya wala siyang second thought. Kaya maganda yun. Wala siyang second thought. Parang open na open siya. Kasi siguro naramdaman din niya o may bumulong sa niya. Sige, sabi niyang gano'n. Mabangan. Sige ate, tayo pa. Habang nakatayo siya, I continue on praying, Lord, and pagpipilihan. Parang paintulutan mo siya umakit sa langit at muli makita yung pinakamamahal niyang magulang. Noong umpisa, hawak ko yung noon niya at ginagano ko yung noon niya. Ayun, inukuman ko yung spiritual niya o siya mismo. Sige, sunod ka sa akin, nakit tayo sa taas. Kung nakikita mo na ba yung handa na, nakikita mo na ba yung ganito, maliwanag na ba, tumatanong siya. Oo, parang siya, ganyan na gano'n. Alam mo yung parang, yung nakapikit siya, usually naman tayo, pag nakapikit, di ba madilim? Biglaan na lang. So, parang nahihirapan si ate niya. Bakit kaya? Sabi ko ganun. Parang may something na umaharang. Masal uli ako, Lord, pinto-pinto-pinto, hindi ako ng tawad para sa tao ito. May pagkakamali niya sa isip ko. Allow this person to receive your wonders right now. Pagkasabi ko na gano'n sa isip ko, ate, tingin ka sa kaliwa. Sige pate, tingala ka ng konti. Hinakita ako. May tumatakbong soul. Tumatakbo yung soul. Ate, tingin ka doon, sabi ko niya. Sino yan, sabi ko. Tingin siya gano'n. Bigla na lang siya siya. Kenny. Ay, hindi naman alam ibig sabihin kasi hindi na ako kapampangan. Kasi yung salita niya kapampangan. Kahit yung sa itaas, kapampangan pa rin ang usapan nila. Sabi ko gano'n. So, tinatawag siya. I can't remember. Tang, Kenny. Yun siya. Sige, yakapin mo. Sabi ko sa kanya. Doon ako nakaramdam na parang ang sarap naman sa pakiramdam na muli mo makita yung tatay mo. For how many years na wala siya sa mga. Yan sa isang paglap, isang titik na dyan ang harap na ito na, nasa harapan. Yung wonders na yun sa solito. Solid talaga. Yakap siya. Yung mga kapatid niya nandito nakatayo. Yung ba nakatayo? Halika, sabi ko, lapit niyo, sabi ko. Yakapin niyo ang kapatid ko. Yakap niya kasi ita ang kapatid niya. Tapos nilasalita niya kapampangan, dire-diretso. So, no, in-upload ko itong video nito, may mga nag-comment, pati daw sila naiiyak. Kasi naiintindihan nila yung salitang kapampangan. Ako parang, through their energy, nakita ko yung emotion kung gaano kasabik. Kung gaano kasabik ka sa mahal mo sa buhay to see them once again. It's another gift, Lord, na binigay mo sa akin for them. Yung pagmamahal na yun, mula sa iyo, sabi, ang galing. Kakaiba yung nararanasan ng mga tao na ka-experience yung pinipigil ito. Na napakit ko sila sa langit. At muli na nang makita, sinahid niya sa Facebook. Ito pa, may bonus. Sabi ko, sino pa gusto niyo makita? Sino pa? Sabi nga, si Tiyo. Ito, meron na naman lumalapit. Aliban doon sa akin, itang. Sabi ng pamangkin, si Tiyo. Yung kapatid pala nila. Parang ganun. Basta yung nakita ng soul pang isa, binanggit yung pangalan. At tinawag niya rin.
And sabay yakap ulit, yakap. Hanggang gulo sila lahat. Kanya-kanyang iyak na. Ang pinakamatindi, sino yung batang nandun sa gilid? Sabi ko, kilala mo yan. Sabi ko, ano? Yung pala, yung batang nasa bandang kanan, as I remember, anak pala ng kapatid niya. This is, nandito yung nanay sa mismong bahay. Yung mismong eksena niya, kaya yung nanay napayakap dun sa hita. Ay ko, ate, nakayakap na sa yung kaluluwa dun, yung bata nakayakap sa hita mo. Tingin ka sa baba, tingin ka sa baba. Tinitignan niya, bigla siya napasigaw ng pangalan. Binagot siyang pangalan na naman. Yung nanay, hindi na alam kung anong gagawin. No? Alam, sabik na sabik din siya. Kung pwede, ako rin. Gusto kong makita. Ako, ganun yung eksena. Napayakap na rin yung nanay din sa mismo kapatid na si Ate Pat. Sabi niya, agul-gul, iyak. Sabi ko, iba yung experience nito. At wala pa akong nakikita na nakakagawa nito. Sabi ko, Lord, habang pinanonood ko sila, tumutulong yung luha ko. Pinupunasan ko yung luha ko. Pasimple. Kasi mas naramdaman ko yung salitang pamilya. Na kahit pala sa kabilang buhay, ay hindi na mawawasak yung salitang pamilya. Kasi may pagmamahal. Yung pagmamahal na yun, closure pala yun sa other side. Na bigyan ng kapayapaan, ng kalooban, ng kaluluwa doon sa kabilang side. At the same time, yung kapayapaan na hinahanap mo, natagpuan mo sa sarili mo because of this experience. Knowing your child, knowing your parents or grandparents, nasa kabilang side, kahit yung kapatid mo nasa kabilang side, they are all at peace. They are all okay. Yung iyak nila, hindi kayang maipaliwanag yung saya mo. Pati yung sama-sama, yung pananabik sa isa't isa, nandoon. At yun sabi ko, ito yung experience na hindi kayang bayaran. Totoo nga, na may mga experience na priceless. May mga experience na tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Tanging siya lang ang nakakaalam yung kanyang sariling dahilan. Kung kailan niya i-regain so, pinapapanggal sa ito. At the end of the day, pag yung nandun ka na sa posisyon na gano'n na experience mo, at sasabihin na sa sarili mo, thank you. Thank you, brother. Sa binahagi mo, pagpapala mo to, na hindi namin matatagpuan sa kahit sino. Sabi ko, huwag sa akin, instrumento lang naman ako ni God. Sabi ko, yung naranasan niyo ay sadyang pinagkaloob sa inyo ng Panginoon para sabihin lang sa inyo na yung anak mo nasa maayos na. Yung tatay mo o yung nanay mo o yung kapatid mo, lahat sila kapiling na ng Diyos. Para sa akin itong kwento to, solid to. Promise. Sabi ko, wala akong script, wala akong sinusunod na script dito. Sabi ko naman, all about the experience. At kayo mismo, pag napakinggan nyo itong kwento ito, na kayo mga nandiyan na naka-experience na nakapaloob din sa kwento nito, kayong magpapatunay yan na lahat na ito may katotohanan. Once again, have a blessed day sa inyong lahat. Isang mapagpala ang sa inyo ni Robert sa kwentuhan na ito. Naghahatid sa inyo ng samot-sarang kwento. You can follow and subscribe my channel in YouTube, Robert TV. In my own page, I have my own page. Pwede mong bisitahin yan. Ang blogger with Miraculous Peace of Jesus and Mary. So once again, I'm your host, Robert. So have a blessed night. Or have a blessed day sa inyong lahat. This is Walking to the Light, Paranormal Stories, and Divine Wonders and Healing by Blogger. Thank you so much. I hope you enjoy. And then,
hope to see you again for the next episode. Thank you so much once again. Patulog ka na ba? Kasi kitang-kita ko na pagod ka na sa buong araw. Para bang nais mo na lang humilata sa iyong kama. Sige, ipikit mo na yung mga mata mo. Huwag ka namang hinayang sa oras. Saan pa papatungo yan? Kundi sa iyong pagkakainting. Kaya huwag mo nang labanan ang antok na nararamdaman mo. Kaya, sige na, matulog ka na. Ipikit mo na yung mga mata mo. Huwag kang mag-alala. Saang samahan kita sa iyong pagkakahimping. Ako nga pala, si Bangungot. Ang napakinggan niyo po ay isang trailer po yan ng mga susunod nating episode kagaya ng naunang trailer sa kabilang mundo ng mga nilalang. Ay katulad din po ng inyo pong napakinggan ngayon. Sila ang mga kwentong susunod, ang mga episode na susunod na pagkakaabangan nyo at mapupulutan nyo po ito ng mga kaalaman o aral somehow na mapapakinabangan nyo. At the same time, magbibigay daan linaw ito sa mga nangyayari sa inyo. Especially, itong pangalawang trailer na ito ay isang pagbabahagi po ito sa inyo. For sure, isa ka sa mga nakaranas nito. Iyan ang abangan mo at bibigyan natin ng linaw ang patungkol po dyan sa trailer niyan. Ang kwento ng Bangungot, ang kwento na pumapaloob dyan ay talaga namang pagkakaabang-abang. Ganun pa man bago natin tapusin ang episode na ito, nais ko munang bumati o mag-shout out sa mga naging bahagi ng totoong kwentong ito. Dahil gusto ko sabihin sa inyo, sa episode 4 ay ang karoktong ng kwentuhan na ito. Dito, matutunghayan nyo ang nakaka-excite na part sa mga taong hindi pa rin naniniwala, sa mga taong nag-iisip pa rin kung totoo ba na naging daan si Robert patungo ng isang babaeng itong umakyat sa langit at muling nakita ang mamahal sa buhay. Dito sa part na ito na episode 4, ang sagot sa inyong mga katanungan. Panoorin nyo mismo ang actual footage na ito, yung actual na pangyayari. Nakaka-excite po ba? No. Pero but this time, itong episode nito, for sure, sigurado ko na binalot tayo ng pananabik, pagmamahal, at pag-aasam na muli natin silang makausap, mayakap, o makita man lang o maramdaman muli ang mga mahal natin sa buhay sa langit. And I hope nag-iwan to ng itong episode, I hope nag-iwan to ng marka ng isang magandang pakiramdam sa inyo. Even though kahit lumuha po kayo, naramdaman nyo rin na sana ako rin, sana pwede ba kaya ako, brother? Alam mo yung ganun pakiramdam. In God's will, maibigay ko yan sa iyo. So once again, gusto ko lang muli mag-shout out, siyempre, sa pamilya Mercado nila Reggie and Jennifer Mercado, ganun din sa kanilang anak at kay Datu, no? Happy belated birthday sa iyo, anak. Isang maligayang kaarawan at more blessing to come sa buong pamilya mo. Ganun din, binabati ko rin po, no, ang mga taga-Cainta Rizal, si Rhea and Lee Conway, ganun din ang kanilang kapatid na si Tanya Abreco. Magandang araw po sa inyo yan, magandang pakikinig po sa inyo kung nasaan man po kayo. Ngayon, nawa po basbasan kayo ng Panginoon ng pagpapala. Kasabay nito, idadamay ko na rin din sa pa-shoutout na to, yung aking editor na nais bumati, no, sa mga kanyang tropa. Alam nyo, mga tropa niya ito, bagong tropa niya ito eh. Walang iba kundi ang ito nating mga kaibigan.
Sila si Pepe, si Pilar, si Popoy, si Pepay, si Hepe, si Lupi at si Hiraya. Isang pagbati mula kay Kim sa kanilang bagong tropa. Isang mapagpalang araw para sa lahat din po ang aking iniiwan. Muli po ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat. And once again, maraming salamat sa magagandang komento po ninyo. At kung may sarili po kayong gustong i-request o ipa-shoutout, i-comment nyo na po yan ay ating babatiin sa mga susunod pa nating mga episode. So once again, this is your host, Robert. Maligayang pagbati po sa inyo at mapagpalang araw po sa inyong lahat.